hakot na nila yung mga isda. So kaya maraming nawawalan na ating mga mangingisda. Kapag pumupunta sila noon, wala na daw silang makuha. Kasi nahinuli na lahat ng China, ng taga-China. So ano pa mga kaibigan? Gayon pa man, hindi rito kasama ang mga isdang inuhuli ng China sa loob mismo ng West Philippine Sea. So ibig sabihin, mas malaki dapat ang kinikitang pera ng napakadukang Pilipinas habang nakapagpapakain ng mas maraming tao. So anong ibig sabihin nito? Mas malaki sana ang kikitain ng Pilipinas at the same time nakakapagpakain pa ng maraming tao. Isda pa lang yun mga kaibigan, no? At sinasabing nasa 12% ng kabuuang global fisheries production ang matatagpuan sa South China Sea. Na yung South China Sea na yan mga kaibigan, andyan yung ating exclusive economic zone na tinagurian na nakikita doon ang maraming isda mga kaibigan. Ewan ko ba, mga kaibigan, talagang parang ano tayo parang yung ating exclusive economic zone, parang gift talaga ni God, mga kaibigan, na talagang ang ginawa ng Panginoon, mga kaibigan, yung ating exclusive economic zone, yun pa ang may pinakamaraming fishes. Sa lahat ng pangisdaan, mga kaibigan, sa lahat ng mga karagatan dito sa buong mundo, yung ating pangisdaan dyan sa West Philippine Sea, yan ang may pinakamaraming isda. Ayon sa pag-aaral, hindi ako nagsabi noon. Ano pa mga kaibigan? Ang Pilipinas daw ay mas mayaman. Mayaman sana dahil sa West Philippine Sea. Kaso, may kaso dito. Kaso, ayon pa kay Batong Bakal, mas malaki pa sana ang maiambag ng West Philippine Sea sa ekonomiya ng Pilipinas kung hindi ninanakaw ng China. Ang likas na yamang eksklusibo lang dapat sa Pinoy. Kita niyo mga kaibigan? So, dahil sa ginagawang pagnanakaw ng China, mga kaibigan, ay nawawala. Imbis na tayo yung yumayaman, sila ang yumayaman, mga kaibigan. Pinapayaman natin sila. Hindi ba kita nyo nga mga kaibigan, yung nag-import tayo ng galunggong. Yung galunggong nanggaling sa atin, nanggaling sa West Philippine Sea, nag-import tayo ng galunggong sa China. Alam nyo ba yun? Yung galunggong na binibili natin sa atin yun. Nanggaling yun sa ating mga tubig dyan sa West Philippine Sea. Ano pa? Posible pa nga raw na maging sagot ang West Philippine Sea sa sari-saring problema ng Pilipinas kung ito mismo ang makikinabang sa kanyang pagmamayari, no? Sabi ni Batong Bakal, kasama na raw dyan ang mga sumusunod. So, eto mga kaibigan eto yung mga factors na sinasabi dito na etong West Philippine Sea mga kaibigan ay mas magiging mayaman pa tayo kung talagang tayo ang nakikinabang dito. Eto, sabi dito mga kaibigan, masusolusyonan ang unang-una kahirapan. Pangalawa, kawalan ng edukasyon. Pangatlo, kawalan ng batayang serbisyong panlipunan. Ano pa? Masusolusyonan din ang mga rural underdevelopment. So, ibig sabihin mga kaibigan, madedevelop natin yung ating mga rural areas. Dito pa lang, sa West Philippine Sea. Kasi napakayaman ng West Philippine Sea. Kita nyo na. Ano pa? Ang dami po sana nating requirements sa pag-unlad sa pwedeng biglang tumalon yung tumalon siya na iba tuloy. Okay. Hanapin ko. Ito to. Ang dami po sana nating mga factors na pwedeng magamit sa ating pag-unlad para mapunuan ng maayos ang ating mga pangangailangan sa pamagitan ng ating mga likas yamang dagat sa West Philippine Sea. Yan po ang nawawala sa atin. Dagdag pa ng maritime expert. Kita nyo, mga kaibigan. At sasabihin nilang malayo sa bituka ng karaniwang tao ang issue. Pero hindi po
hindi nila alam. Kaya nga po, minsan ay walang laman ang ating bituka ay dahil hindi natin nakukuha ang benepisyo doon sa likas na yamang dagat sa ating West Philippine Sea. Oh, ano sabi dito mga kaibigan? Kasi sinasabi di ba ng mga didishit, ay hindi naman yan makakaano sa atin, hindi naman makakatulong sa atin yan. West Philippine Sea, dagat lang naman yan. Eh, bakit pa natin ipaglalaban yan? Dagat lang naman yan. Oh, yan ang sinasabi nila mga kaibigan. Dagat lang naman daw. Hindi naman daw makakatulong sa atin kasi dagat lang daw. Pero yung sinasabi dito mga kaibigan na sa West Philippine Sea pa lang ay matutuldukan or masusolusyonan na ang ating mga problema sa poverty, kawalang edukasyon, underdeveloped na mga rural places natin at mga kaibigan, matutugunan yung ating mga pangserbisyong sosyal, no? Yung mga pangailangan natin matutugunan siya dito pa lang sa West Philippine Sea. So ano pa? Ang West Philippine Sea ay ang bahagi ng EEZ ng Pilipinas na matatagpuan sa loob ng South China Sea. Labas sa Maynila, may EEZ din ang mga ibang bansa sa South China Sea. So ito yung ina-explain ko kahapon mga kaibigan sa aking vlog na lahat ng mga bansa, no, meron tayong tinatawag na exclusive economic zone. At marami dyan, no, yung South China Sea kasi mga kaibigan, yan ay, yan yung kabuuan, no, South China Sea, malaki yan, South China Sea. South China Sea na yan dyan, mga kaibigan, nag-overlapping, no, yung mga kanya-kanyang mga inaangkin na mga territory o mga sovereign rights, mga EEZ ng iba-ibang mga bansa. So tayo, meron tayo dyang EEZ, no, 200 nautical miles from our baseline. Katulad ng ibang mga bansa, katulad ng Malaysia, Vietnam, meron din silang EEZ dyan, no? Tinatawag na Exclusive Economic Zone. So mga kaibigan, sinakop lahat yun ng China sa pamagitan ng kanilang 11 dash line. So itong 11 dash line na ito ng China, hindi ito ino-honor ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Hindi yan ino-honor yung 11 dash line ng China, no? So mga kaibigan, nanalo na tayo sa arbitral ruling, di ba, ng 2016. So, etong West Philippine Sea na to na inaangkin natin, ito talaga ay very clear na sa atin, no? Atin talaga yan, no? So, ito pa mga kaibigan, tuloy natin. Nasa 1 trillion halaga ng yamang dagat sa buong EEZ. O, kita nyo ha? $1 trillion. Mga kaibigan, dollars. O. Dollars. $1 trillion halaga ng yamang dagat sa buong EEZ. So sa buong exclusive economic zone natin, mga kaibigan, 1 trillion ang yamang dagat na makukuha doon. Kita niyo, ang laki-laki doon, $1 trillion, ang laki ng mga kaibigan. Ay, ang yaman-yaman ng Pilipinas, sobrang yaman ng Pilipinas, mga kaibigan. Kung tayo ang nakikinabang dito, sobrang yaman na natin. Hindi na tayo maghihirap, mga kaibigan, no? So, hindi lang West Philippine Sea ang mayamang anyong tubig sa loob ng halos 2.3 bilyong square kilometer EEZ ng Pilipinas. Oh. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung EEZ natin, hindi lang yung banda sa West Philippine Sea, kundi yung iba pa nating mga karagatan. Kita nyo? Ang yaman ng ating karagatan, mga kaibigan. No? So kung titingnan, ang isang pag-aaral noong 2017 na inilabas sa website ng Universidad ng Pilipinas, trilyon-trilyong piso ang pinag-uusapan kung iestimahin ang halaga ng yamang dagat sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Kaya mga kaibigan, ang China, atat na sakupin ang ating West Philippine Sea. Ganon sila kaatat na sakupin kasi nga nakita nila mga kaibigan na ay ang yaman pala nito. Nakita nila yung West Philippine Sea, napakayaman ng ating EEZ, ng ating soberanya diyan sa West Philippine Sea. Nakita nila ang yaman ng Ayungin Shoal, ang yaman ng Baho de Masinloc, ang yaman ng ating Recto Reef, ang yaman mga kaibigan. Kaya eto, pinag-iinteresan nila. Pero yung mga DD sheets, pinapamigay nila mga kaibigan kasi hindi nila alam kung ano ang yaman na nakukuha dyan sa ating mga inaangkit na mga teritoryo. Or let's say, yung ating EEZ kung saan meron tayong sovereign rights. Diba? Kaya mga kaibigan, etong mga DD sheets,
Mga walang utak, mga bugok. Yung puon kasi nila di ba? Yung puon nila mga kaibigan ang sabi, wala naman daw makukuha dyan. O kita nyo, hindi totoo yung sinasabi ni Duterte na walang makukuha dyan.